Alright, good morning sa inyo lahat dyan mga nanonood sa akin, no? From Mindanao, Davao, Mindanao, Visayas, and Luzon, and OFW all over the world. So time check ho tayo dito, it's 7:56 ng umaga. Time check, date ho tayo. Date today is Wednesday, April 2. April 2, 2025. So tapos na yung yung ating holiday kahapon. Di ko alam kung ano meron kahapon, bakit holiday. Anyway, so dito ho tayo ngayon sa Doña Luisa Subdivision slash teachers village, kung saan nakatira ang pamilyang Duterte, no? What I mean is bahay po ni Tatay Digong and ni Ma'am Hanelet Avancenia and Kitty Duterte. So Doña Luisa Subdivision slash teachers village, Ecoland, Davao City. So ano bang gagawin natin for this video is syempre itatur ko kayo sa bahay na Tatay Digong, or ibig ko sabihin update ho tayo dito, no? Latest update 7:56 ng umaga, April 2, 2025. So let's go. Ano meron doon sa unahan? Like kasi most of the time kasi nagva-vlog ho tayo dito like early in the night or late night and madaling araw, no? So this time, so medyo early morning, no? So like 7 talaga, mag-alas 8, mag-alas 9 ng umaga. So 7:57, so ilang minuto na lang mag-alas 8 na. So tingnan ho natin kung ano bang hitsura ng bahay ni Tatay Digong sa mga gatong oras. May mga namabantay ba, no? Gabi lang ba talaga active ang mga taga Davao City para bantayan ang bahay ni Tatay Digong, no? Kung saan na binabantayan ho natin or inaabangan ho natin yung pagsasalakay ni General Torre at ng kanyang mga kasamahang mga kapulisan. So let's go. Kung anong hitsura, kung may mga nagbabantay ba, marami bang tao, mga taga Davao na hanggang gatong oras ay nagbabantay. So merong eroplano, hindi ko alam, baka andyan si General Torre, no? Yan. So welcome home to Davao. Okay, so pusit tayo sa bahay ni Tatay Digong. Okay, ito ho yung hitsura, no, ng lugar kung saan situated, no? Direction na yan papunta sa bahay ni Tatay Digong. So as you can see or as you can observe, wala masyadong tao, no? Like wala tayong makita dito mismo sa parte na to dito kung saan mayroong parang nagsi-checkpoint, no, para sa logbook area. So since alas 8 pa lang ng umaga, 7:59 ng umaga, April 2. So walang tao masyado dito nakaabang. So yan, siguro dahil nagsi-uwian na, no, di natin alam. So tingnan pa natin sa unahan na yan kung meron ba mga tao nakatambay. Kasi ito update to like latest update, no, ganap or situation sa labas ng bahay ni Tatay Digong sa gatong oras, alas 7. Kasi di ba mas active yung mga volunteer na mga Davaoeño na nagmamahal kay Tatay Digong at sa kanyang pamilya Duterte. So active sila like early in the night hanggang sa midnight, hanggang sa dawn, hanggang sa madaling araw. So this time alas 8 ng umaga. So at least ma-vlog ho natin, ma-content ho natin kung ano bang ganap dito, kung may mga tao pa ba babantay. So let's go. So ayan, kita na natin, no. So walang tao masyado, like siguro nag-uwian na, no. So deserve din naman matutulog ng mga supporter ni Tatay Digong, like siyempre night shift, no, panggabi. So alas 8 na ng umaga, so baka umuwi na ng bahay at natulog na yung iba kumain. So walang bayad dito ha mga taga Davao City. Solid supporter ho kami dito. Solid Duterte. Like mga 95% Duterte supporter, 3% Nograles supporter, 2% undecided. So we stand with PRRD, no? So ang galing, no? 95% Duterte solid, 3% Nograles solid, and 2% for undecided. So ibig sabihin muntik ng magpantay si undecided at saka si Nograles. Okay. Pero siyempre, ibigyan na natin ang 2% na undecided para sa mga Duterte, Nograles. So ibig sabihin 95% Duterte solid and 5% mga Nograles solid. We stand Duterte. Okay nga pala, no, just in case na kayo nagtatanong kayo dyan or curious kayo sa akin, mga regular viewers, bakit dito yung boses ho natin. I'm a little bit tipsy ho, no. So napashot ho tayo ng ilang shot lang ng ng Red Horse, kaya ito yung natin ganap. So basically ako dapat tayo, no, originally ang aking direction is pauwi na talaga dapat ng bahay, pero syempre kaya ko pa naman mag-drive. Kaya ko pa naman talagang mag-drive, no, along the highway. So ito
dumaan pa tayo dito. Hindi ako lasing ha, tipsy lang, a little bit tipsy lang. So, daan tayo dito. Just in case lang ha, sa matatatanong ba't ganito yung boses ko dito. Unusual. So, we stand with PRRD and as a part of obligation, no? As a vlogger, as a update sa Davao City. So, aking mga viewers na nagmamahal kay Digong, kapwa ko mga DDS. So, ito yung lugar ko natin sa Davao City. Ito ho yung ganap dito sa labas ng bahay ni Tate Digong, no? May mga tao pa rin naman na nagbabantay, no? Sila mga naka-standby. So pag pupunta ho tayo dito, logbook lang ho tayo dito kung saan anong pangalan natin, barangay tsaka lugar, no? Kung saan tayo nanggaling, Davao Oriental, Del Sol, Del Norte, De Oro or Occidental. So what's the purpose? Para sa security, no? Kasi may mga dumadaan na dito, marami na pupuntahan ng mga espiya, no? Scammer, scam, espiya pala. Oh, hindi pala supporter na tunay. Yan pala nagmamasid lang, no, nagmamanman. Oh, yan, no. So, welcome dito sa labas ng bahay ni Tate Digong. Nakatuwa. So, yung nagbabantay sa entrance area pa sa logbook ay mga kababayan natin sa Davao City, no, na nagbabantay. Ibig sabihin mga taga Barangay 76, no. Barangay 76 Davao City, shout out sa inyo. And shout out kay Kapitan Ulan-Ulan. Yeah, laban lang, no? Okay, so yun lang, no? Bali, yun lang nga, ulitin ko, originally, yung ruta talaga natin dapat ay pauwi na ng bahay at matulog. Pero dahil nga one way lang naman talaga, madadaanan lang itong Ecoland dito sa Doña Luisa Subdivision / Teachers Village, bahay ni Tate Digong. So dumaan na tayo dito at i-vlog lang natin ng konti. Like, update lang dito. So, ano bang ganap ng lugar na to? Ano bang meron sa labas ng bahay ni Tate Digong sa ganitong oras, alas 8 ng umaga? May tao ba o wala na? Zero tao na ba? No? Pero so far, as we can see, meron naman mga tao dito nagdaratingan pa rin, no? Kagaya natin, napapadaan tayo dito, tapos dumaan at picture taking sa bahay ni Tate Digong. So, yung ating mga nagbantay dito, still consistent na andito pa rin. So yan ha, hindi ito bayad. Yes, sure ako dyan. Confident. 99.9% no, bayad. I mean, 99% hindi tayo bayad, no? Ibig sabihin free lang talaga na nagbabante dito. Pure love, solid lang talaga na suporta ng mga Duterte. So kung meron mang 1% na ano dito napunta, makiasyoso / espiya ng mga Duterte. So, yan ang anong mga nakarang gabi, meron ditong nagsosolicit. Oo. Pero red flag siya, like parang nagiging na niya, parang nagiging alibay lang, no. Akin lang 'yun, akin lang naman 'yun, no. Parang akin lang yung parang estimate or parang ang tawag dito, speculation, no, na lang 'yun. Kumbaga nagpapanggap lang siya na magsosolicit. Yun pala is espiya talaga 'yan dito. Siguro baka inutusan siya, no, ng kabilang gambo na magpunta dito, tingnan yung yung sitwasyon, kung marami ba tao talaga, consistent ba na nagbabantay ang mga tao dito, consistent ba na may nakaantabay ng mga Davaoeño solid Duterte supporter. Kasi yung drone kasi na estilo nila magmamanman sa taas, hindi na kasi gagawin niya masyadong obvious kasi 'di ba natandaan ho natin na minsan na nilang dinenay na hindi walang katotohanan na mayroong search warrant applied for all Duterte houses in Davao City. So, since kanilang na-deny, so pag mapapalabas ng drone overhead or dito sa ibabaw ng bahay ni Tate Digong at ng mga Duterte family, kay Kong Pulong, kay Mayor Basti, kay BP Sara at kung sino sa mga Duterte sa Davao City, so syempre, mapag-alaman or mapagdududahan talaga natin na hindi totoo, na fake news lang, di ba? So talagang may katotohanan, may katibayan, or ibig sabihin may katotohanan or may proof talaga, di ba? Na talagang meron silang gagawin ditong search warrant or raid sa mga Duterte houses, di ba? Kasi bakit sila So yan na nga, bali minsan na lang pinagsisang dininay na hindi totoo na mayroong search warrant applied for all Duterte houses. Pero as you can see, meron tayong volunteer na mga attorneys, no? Lawyer, volunteer. Meron tayong mga vlogger. Ang mga vlogger hindi din tayo matatawag na, I mean, volunteer pa rin ang mga vlogger kasi wala tayong natanggap ni Kusing, no? Kahit isang sentimong duling, no, na natatanggap mula sa Duterte Campa. So ibig sabihin, nag-vlog tayo dito, no? Yan nga lang, good thing sa aming mga vlogger kasi meron kami revenue. So mga bantay, no, from different barangays, ito mga volunteers yan, lahat sila. Walang compensation, di ba, na natatanggap.
So ngayon, ito yung ano, hitsura. So Davao City still no, active pa rin tayo dito magbabantay sa labas ng bahay ni Tate Digong and mga Duterte families. Mga lawyer na mga volunteer. Silang ha, update tayo dito. April 2, 2025. Oras, alas 8:13 ng umaga. Okay, so yun ang ano, bali dito nga, bali parang like apat yata na grupo dito, like mga vloggers, merong mga volunteers coming from different barangays, no? Salitan. Every day, every night, iba-ibang barangay. Tapos ito sila parang talagang matatawag din regular talaga ng mga volunteers na nagbabata ng mga kape, pagkain, snacks. So parang sila yung nag-organize no, sa lugar, naglilinis, lahat-lahat. And of course, sa ating likuran, hindi ko na sila i-video ha. So mga ano sila, mga volunteer lawyers / estudyante, no? Mga law. Ano sa tawag sa estudyante sa law gani, ma'am? Okay, law students, no? So volunteer, no? Lawyer, volunteer lawyer and law students, no? So yan na nga, bali ang inisip ko doon is kapag may mga volunteer na mga lawyer dito, sila yung mag-interpret sa ating mga hindi nakapag-aral about law, no? Hindi marunong, marunong magbasa pero hindi marunong mag-comprehend or tawag nito, hindi marunong mag-interpret no about sa batas. So, yeah. So andyan sila. So apat kami dito. Vloggers, which is I belong siguro no, kasi vlogger na rin ako. So, volunteer no, coming from different barangays. Tapos regular na mga ano, mga nagbabantay gabi-gabi, araw-araw. So hindi na talaga sa umuwi ng bahay. Narinig ko dito minsan no na yung iba is kinukuha yung mga gamit nila tapos binitbit ho dito. Kasi dito na sila talaga. So hanggang kinakayata dito hanggang kailan. So siguro I think meron akong ibibigay na para sa akin lang ha. Siguro matatapos tong ganitong series of vigils kapag tapos na yung eleksyon no. Si Tatay Digong mananalo na siya, si Kong Pulong Duterte mananalo as representative ng District 1. Yun. So, yun yung ano, yung time na matatapos siguro yung ano dito, yung parang series of vigils. Sige. Okay. So, yung ano natin ha, yung lit it up dito, so napadaan tayo dito, tapos yan na, kwentuhan. Marami itong ano, nagda-drop by. Marami mga passerby na mga Duterte supporters. Hindi na mga taga Davao, no? Coming from different places. So, that would be all. See you mamaya o sunod na araw, no? So, tingnan natin kung kailan tayo pwedeng magpunta ho dito.